Brother Albert Lumagi. Ito, props lang po ito. Nanari lang po, meron akong ilan. Kasi lahat po ngayon, uso yung mga nagla-laptop eh. Kaya, di ba, if something lang na may reference lang. Uy, iba pala ito. Ayun. Yan. So, actually, hindi pa yung preaching ko talaga eh. Preach on! Yan. Ito po talaga yung preaching ko. Jump. So, yan. Salamat sa Panginoon. Sabi nga po, it's already 7:11. No, exactly, 7:11, no? Exactly 7:11. And actually, what we will study today is like these are the previous study na nating napag-aralan. And what we will do only is we will try to review and remember, and in the text that's been given to me, we will try to expand more what Jesus Christ telling about it, because Jesus Christ wala pa tayong bisita ngayong nag-English ako ng English ngayon, wala tayong bisita. Aldrich, can you record? Nag-record na? Okay. So actually, I want to record this one because I want to share it to my family. And I know some of you already. Most of us are saved already. So this is just a review for our salvation. Okay. So we want to understand about how Jesus Christ giving us a true salvation. Amen. So, as I tell, napag-aralan na po natin to mga in the previous study or like prayer meeting, also on last 2 weeks. So, because we are on the John chapter 6, so as my introduction, John chapter 6 talks about the bread. If you will try to study this one, if you will study the complete chapter, it's talking about the bread. What kind of bread? So it started from the beginning of the verses. We will see about feeding about the 5,000 men only, not counting the women and the children. Amen. So that's the start of John chapter 6. And as we study this chapter, we'll see something that God wants us to realize and teach. That's the reason why every time that we study, it's not because we already know that one, it's enough. We need to read and read and read the Bible. And that's the time you will see something more like meaningful to us. That once we will study on that one, it's like I learn another thing, so something like that. So the time that I reading the text that's been given to me, I learned another things for it, no? Na sometimes kare-read lang natin, we're just reading it, hindi natin napapansin, no? So as we study, God wants us to realize something and teach about what? For the compassion and love towards us, yung pagmamahal ng Panginoon para sa atin, using the bread. So nagsimula ang Panginoon for the bread, na kung saan pinakain niya ang 5,000, not counting 5,000 men, not counting the women and the children. So yun po ang starting na. Then so let's continue to dig in the remaining verses of this chapter. So okay, sabi dito, but I will not finish on my verses. But I will not finish all my verses, but my verses is up to 58 only. But we will review some of the verses that to really understand the context of what we will study. So, pag-aralan natin, mag-back review po tayo, no? So, verse 1 to 15
yan nga po is talking about, if you open our Bible in John chapter 6, verse 1 to 15 po, it's talking about the feeding of the 5,000. Then verse 16 to 21, this is about the time na yung si Jesus Christ nag-walk sa tubig, sa water. But bakit umalis ang Panginoong Kristo? Because Jesus Christ perceived that they want to, kumbaga, pilitin siyang gawing hari. No? Gawing siyang hari. So, lumayo ang Panginoon Kristo, pumunta sa bundok, yung mga disciple niya nawala, naglagyan sa tubig, then afterwards, sila ng mga disciple naghulumihanan na kasi niyayanig na sila ng parang bagyo, tapos nakita pa nila yung parang parang multo. So natakot po sila. So yan po yan. So verse 16 to 21. And this is, from the verses 22 to 58, this is about talking about the true bread from heaven. Okay? So napag-aralan na po natin about the true bread from heaven, and we will just emphasize about the remaining verses for this, which is verse from 52 to 58. So I invite everybody to stand, and let's open our Bible in John chapter 6, and let's read from verse 52 to 58. I will request na sundan na lang po ng inyong mga mata, at ako na lang po ang babasa. Then we try na habang ating pong binabasa ang salita ng Panginoon, hingin po natin ang kanyang presensya na matanggap natin at mas malalim nating maintindihan ang mga salita niya, kasi may mga salita po dito na kung saan makikita natin yung talagang the true bread of salvation, yung talagang kaligtasan natin. Amen. So, say amen kung nandiyan na po sila. Okay, sabi po dyan, sa mula John chapter 6, verse 52, the Jews therefore strove among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? Then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, except you eat the flesh of the Son of Man, and drink his blood, ye have no life in you. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. As the living Father hath sent me, and I live by the Father, so he that eateth me, even he shall live by me. This is the bread which came down from heaven, not as your fathers did eat manna, and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. God bless the reading of His Holy Scripture. Tayo po'y panandaliang manalangin. O dakilang Diyos, sa manamang mapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupulit ng papasalamat sa inyong kadakilaan, sa inyong banal na salita, Panginoon, na aming nabasa. Dalangin ko po, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na i-bless you po ito, Panginoon, na sa aming pag-aaral, Panginoon, ay maintindihan namin ang mga salita mo according to the context of these verses, Panginoon. Ang bawat isa, Panginoon, ay maintindihan ang patungkol, Panginoon, sa true bread of life, the true bread of our salvation, Panginoon. Na kung saan, Panginoon, ay mas lalong maintindihan namin, ma-review namin. Most of us here, Panginoon, ay nakakapagbahagi na patungkol dito, natanggap na po namin, Panginoon. But in some cases, Panginoon, we can use this one to share more deep about the gospel, Panginoon, na kung saan ang tunay na tinapay, Panginoon, ay sa inyo nagmumula, at ito, Panginoon, ay kailangan naming tanggapin at kainin, Panginoon, araw-araw, Panginoon. Hindi lang once, but all the day na kami nandito, Panginoon, sa inyong sa lupa, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoon, na
kayo ang mapurihan, kayo ang maitaas sa aming kalagitnaan. Bigyan niyo ang bawat isa ng pagkaintindi, Panginoon, sa mga salita mo ito. Ngayon din, Panginoon, sa makakapakinig pa po nito, Panginoon, as I'm trying to share this one to my family, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, na maintindihan din po nila, Panginoon, ang mga salitang ito, Panginoon, na kung saan nagbibigay ng tunay na kaligtasan na nagmumula sa inyo, Panginoon. You are the true bread that come from heaven, that come from the Father, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoon, na biyayaan mo po kami, biyayaan mo ang mga mahal namin sa buhay ng true bread na ito na nagbibigay ng life forever, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Lahat na ito, Panginoon, ay aming hiling dalangin na may kapanasalamat sa nag-iisang pangalan ni Jesucristo, tagapagligtas namin. Amen. So, magsipo na po tayo. So, let's review again some verses here. No? Sabi po dito, so, di ba sabi nga po natin kanina, 6 tayo nag-start po, no? 7 ako, so 20 minutes na lang po. So, sabi nga po natin kanina, ang Panginoon Jesucristo nagpakain po dito ng 5,000, and as nagpakain po siya, verse 14, ang sabi, Jesus Christ perceived, Jesus Christ therefore perceived, or 15, that they would come and take him by force, no, to make him a king, no. So ang Panginoon Jesucristo ay lumayo. And verse 26, reviewin po natin, sabi dito, Jesus answered and said unto them, kasi bago po niyan, ang sinabi ng mga tao sa verse 25, and they had found him on the other side of the sea, they said unto him, Rabbi, when comest thou thither? Guro, saan ka nang galing? Kung pagka hinahanap nila eh. Guro, saan ka po nang galing? Saan ka nagtungo? Saan ka punta? Mga ganun, no? So, saan ka nang nagtungo? No? So, kasi hinahanap nila eh. No? So, ang sabi ng Panginoon Jesucristo, sa verse 26, Jesus answered and said unto them, Verily, verily, I say unto you, you seek me not because you saw the miracle. Ano yung miracle? For eating the bread, no? Kasi may natira pa, 12 baskets. But because you did eat the loaves and were filled. Ano yung makikita natin about this verse na kung saan ang tao po hanggang sa ngayon, lumalapit lang tayo kay Lord for something na present na kailangan natin. That time, Jesus Christ perceived, alam niya na, kasi nangungulila na sila, naghahanap sila ng maghari na para ang iniisip nila yung maghari in their time na kasi conquered sila ng Romans, so kung sino-sino na nag-conquer sa kanila, they are looking for a king or Messiah na parang governance lang na mananatili, kagaya ngayon, parang gusto nila may mangunguna lang sa kanilang nasyon, no? Pero sabi ng Panginoon Jesucristo, hindi niyo ako hinahanap dahil nakita niyo yung miracle. If you are looking tayo sa ating mga buhay, sa panahon po natin ngayon, kung ang hinahanap talaga natin at maintindihan natin ng Panginoong Diyos, hinahanap natin siya dahil we are looking kung ano yung gusto niyang para sa atin. Ngayon, sa panahon natin po ngayon, lumalapit lang tayo sa Panginoon. Ito po ang katotohanan. Kasi may mga hinihiling lang tayo. Amen? We are looking for temporal. Amen? Naintindihan nyo? Kumbaga, we are just, okay, gagawin ko to kasi hihiling na naman ako kay Lord para ilapit niya. Pero we're not looking na naghahantay tayo doon sa kapangyarihan. Kasi ang gusto ng Panginoon Jesucristo, hinahanap siya para makita yung glory ng Panginoon. Nagawin yung kung ano yung kagustuhan ng Panginoon. Pero dito, sabi ng Panginoon Jesucristo, diretso na sinasabi, hindi nyo ako hinahanap dahil sa mga miracle. Kasi pag nakita nyo yung miracle, mananampalataya ka sa Panginoon Jesucristo and you're looking the will of God. Pero dito, ang sinasabi ng Panginoon Jesucristo, hindi. Kasi nabusog lang kayo. Panandalian lang yung hinihingi nyo. Kaya nga sabi ko sa introduction,
if you are trying to study this one, this is about the bread. And they are looking for the bread. Kasi nga, nung panahon ni Moises, kaya dito, ang comparison dito na hinihingi, it's about si Moises. May verse po dyan na sinabi, o sige, show us, verse 30. Then they said therefore unto him, what sign showest thou then, that we may see, para makita namin, that we may believe thee, para maniwala kami sa iyo, no? So dito sinasabi ng Panginoong Jesucristo about nga doon sa loaves. Pero sabi niya, panandalian lang. Kaya nyo lang ako hinahanap kasi sa panandali ang pangangailangan nyo, para lang ma-feel. That time, kung makikita natin, pagka nandyan na si Jesus Christ, iniisip nila, isusustain. Kaya hindi na nila kailangang maghirap, kasi may pagkain na ng mana. Yan yung iniisip nila eh. Tayo, sa panahon natin ngayon, ganyan lang din. We are trying to sustain lumalapit tayo sa Panginoon to sustain yung pansamantala nating pangailangan. Some of us, and some of the people now, nananambahan o lumalapit, nananalangin, just to look for temporal, not for eternal. Pero ang sabi ng Panginoon sa Kristo, mas gusto niya yung eternal. No? So, yan. So, sabi nga dyan, verse 28, sabi dyan, Then, verse 28, then said they unto him, what shall we do that we may work the works of God? Ano po ang kailangan namin gawin para magawa namin ang kalooban ng Diyos? The will of God, yung gawain ng Diyos. Ano po yung kailangan namin gawin? Ang sabi ng Panginoong Kristo, sabi dyan sa verse 29, Jesus answered and said unto them, this is the work of God. Ano yung work of God? That ye may believe on Him whom He had sent. No? Ang sabi ng Panginoong Kristo, na kayo'y manampalataya sa Kanyang kung sino ang Kanyang pinadala o sinugo. No? So, mahirap po na, yes, marami po ngayon ang inaano natin, kagaya ng counting to, para sa kanila. Pwede nilang gamitin itong verse na to prove that also their prophet is messenger. No? So, but na kailangan maniwala tayo sa kanya. Usually, kailangan din natin mag-ingat. Pero, on this very text, ang pinag-uusapan ditong sent is about Him or about Jesus Christ. Nothing else. Hindi na yung future na darating na no? So, ang additional na lang dyan is kagaya nung pagsusolve natin, pag-share ng gospel natin, no? So, sabi diyan, this is the work of God that you believe on Him whom He had sent, no? Verse 30, therefore, humingi sila ng sign, kagaya nga sabi ko kanina, sabi natin, humingi sila ng sign, at therefore, show us a sign that we may see that believe Thee, no? Sabi diyan. Ngayon, sabi ng Panginoong Kristo dito, verse 36, just to review. Sabi ng verse 36 po, or verse 35, sabi diyan, and Jesus said unto them, I am the bread of life. Ako yung tinapay ng buhay. So, kagaya nga nang napag-aralan natin ng prayer meeting, there's a lot of Jesus Christ tell about I am. And in the Jew, malaking po yung name na I am, kasi na kung saan when God nagpakita siya kay Moses, anong pangalan niya? I am, no? So para sa kanila malaking yung I am. Kaya nga po nung babatuhin din siya nung kausap niya yung mga Jew, nung sinabi niyang bago si Moises, I am, ibig sabihin. Kaya naintindihan yun ng mga Hudyo, kaya siya gustong patayin. Kaya kumbaga sinasabi ni Jesus Christ, bago pa likhain si Moises, bago pa ipanganak Abraham. Bago pa si Abraham, ako na. No? So ibig sabihin, nandyan na siya. Nandyan ang Panginoon sa Kristo. Sabi ng verse
35, sabi ng Panginoon, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. But I say unto you that ye also have seen me and believe not. Sabi ng Panginoon sa Kristo, lahat ng miracles, kaya sa verse 36 sabi niya, pinakita ko na yung mga miracles na ito, pero hanggang ngayon hindi pa rin kayo naniniwala. Sino mga kausap ng Panginoon sa Kristo dito? Those are the religious leaders. Na kung saan, minsan tayo hanggang ngayon, may mga religious leaders na actually, last days, may share ako sa family ko about yung katuroan ng Katolika, no? Na kung saan mismong pari na nagsasabi na mali ang pagsamba sa ribulto, no? So, pero yun nga, may mga minsan yung kung ano pa yung mga religious leaders, sila pa yung hindi sumusunod sa salita ng Panginoon. Kaya ang kailangan natin, kung tayo man lang ay magsasaliksik, magbase tayo sa salita ng Panginoon, no? Sabi diyan, sabi ng Panginoon sa Kristo, pinakita ko ng lahat, but you believe not. Kasi alam ng Panginoon, maraming hindi po mananampalataya. Okay? Ngayon, tayo po yung dumako kasi para dako na po tayo sa verses na binasa po natin, which is verse 52, no? Kasi it's talking about yung hinihingi nila ng pakita mo sa amin anong sign. Sabi nga ng Panginoon Kristo, nagpapakita na ako ng sign, pero hindi nyo pa rin pinaniniwalaan. Kasi ang hinihingi nilang sign, si Moises nagpadala sa amin ng mana. Ang pinag-uusapan nila, bread. Gusto nila, masustain sila ng bread. Ang babaw, kumbaga kung isipin natin, ang babaw ng kahilingan nila, just to sustain their daily living. Until now, even up to us, nakukontento na lang tayo sa kung ano man yung ibibigay sa atin for our daily living. We are not looking forward paano yung kaluluwa natin. Amen? Dapat maintindihan po natin at maibahagi po natin sa labas yung patungkol saan nga po ba after death. Kasi tayong lahat po mamamatay. As it is written, no? Nasusulat po yan na tayo ay para lang ding hamog, no? Tapos mga bulaklak na matutuyo, and as appointed unto man, no? Once to die, and after this the judgment. Lahat tayo mamamatay, appointed sa atin ang kamatayan. Pagkatapos nun, anong gagawin sa atin? Huhusgahan tayo. Iyon yung mga hindi nakikita ng karamihan. Ano nga po ba? Saan nga po ba tayo tutungo? Saan nga po ba tayo pupunta after death? Hindi natin iniisip doon. Ang iniisip lang po natin hanggang sa ngayon, karamihan po, kung ano yung kakainin ko bukas, kailangan ko ng pera, ano yung pambayad ko dito, may damit. But we are not looking for what? We are not looking for how we glorify God. Amen? Amen. And actually sa atin, medyo naiintindihan natin, but sometimes, we need to understand that there's something God's command na kailangan pa rin natin gawin. Amen? So, yun po. So, dito hinihingi nila mana. Naghihingi sila ng sign. Anong sign mo? Kasi si Moises may mana. O ngayon, sabi ng Panginoon sa Kristo, I am the bread of life, di ba? Your father eat manna in the wilderness and are died. Kumain sila ng tinapay na galing yung which is manna, pero ngayon patay na. Pero sinasabi ng Panginoon sa Kristo, meron akong tinapay, ako yun. Yung true bread. Kaya po yung title ko dito, The True Bread of Salvation. Amen? Kasi ito po yung tunay nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Ang Panginoon sa Kristo. So, verse 52, basahin po natin dyan. Then
Jew therefore strove among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? Paano tong taong to na ibibigay niya ang kanyang katawan para kainin? Kasi sinasabi in the previous verses na pinag-aaralan natin na yung flesh niya is bread indeed. Sabi ng Panginoon sa Kristo, verse 51, I am the living bread and came down from heaven. If any man eat of this bread. Sino yung bread na sinasabi niya? Siya. Amen? Sabi niya, I am the living bread. 51, I am the living bread which came down from heaven, na nanggaling sa langit. If any man eat this bread, sino yung i-eat mo? Siya. Amen? And he shall live forever. Siya daw ay mabubuhay ng walang hanggan. Sabi niya, and the bread that I will give is my flesh. Pinaliwanag ng Panginoon sa Kristo. Yung tinapay na ibibigay ko ay ang aking katawan. No? Kaya medyo naguluhan yung mga religious leaders. Which I will give for the life of the world. Na kung saan ibibigay ko sa inyo para sa buhay ng buong mundo. Para sa ating eternal life. Kaya ngayon, sa verse 52, parang nagkagulo ang mga Jew. Ang sabi diyan, na how can this man give his flesh to eat? Kasi ang ginagawa po nila literal. No? Actually, until now, there are some people, they're doing literal. Nililiteral nila. Pero, of course, kailangan mo, basahin mo yung buong konteksto. Kaya nga, sabi ko sa umpisa, introduction, it's talking about the bread. Una, nagpakain, that's the literal bread. Yung nagpakain ng 5,000, actually, nung nag-aaral po kami dati sa Rasal Kaiman, napag-aralan namin to, yung 5,000 daw, ano daw yun? Spiritual. Hindi daw, may mga turong ganyan. Spiritual daw yung mga nagtuturo nung may pag-aaral daw na mga ibang iglesia na ano daw yun? Spiritual daw yung 5,000 na yun. Hindi daw literal na bread. No? Pero yun yung mga bagay na dapat maintindihan mo. Kung literal or spiritual. So dito, ang Panginoon Kristo, He's talking about the spiritual na pagkain natin. Amen? So sabi diyan, verse 53, then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man, and drink His blood, ye have no life in you. Sinisigurado ng Panginoon Kristo. Mga kapatid, kung sino man po ang makakapanood nito, ang sabi ng Panginoon Kristo, kailangan nating kainin yung flesh. Sabi diyan, and the blood, drink His blood. Kasi kung hindi natin kakainin, sabi niya diyan, ye have no life in you. Wala kang buhay. Mawawalan ka ng buhay. Walang buhay ang Panginoong Kristo sa atin. Amen? So, kung tayo man ay nagbabahagi, kailangan, it's very important na maintindihan nila na kailangan nila yung tinapay. Amen? Kailangan nila yung tinapay ng buhay. Okay? Ang tinapay ng buhay ay ang Panginoong Kristo. Okay? Hindi siya literal. Ngayon maintindihan natin, ano nga po ba yung tinapay ng buhay na yan? Ano nga po ba yung pagkain na yan? No? Sabihin diyan, kung hindi natin kakainin yung tinapay na yan o iinumin tong dugo na to, wala tayong buhay na nagmumula sa Diyos. Sabi diyan, whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. Yung sinasabi ng Panginoong Hesukristo na bread and drink it, or yung drink is one. This is our Lord Jesus Christ being kumbaga, tanggapin natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas. Manampalataya tayo sa Kanya. That's the bread. Yung pagtanggap, yung pag-eat, yun po yung pagtanggap natin. Amen? Pagtanggap natin sa Panginoong Kristo. This is the acceptance of our Lord Jesus. Pagtanggap natin sa Panginoong Kristo.
If we will not accept, kaya ang sabi diyan, if we will not accept, wala tayong eternal life. Saan natin kukuhanin yan? Buksan niyo po yung John chapter 3 verse 16. Sabi diyan, maliwanag na sinasabi ng John chapter 1 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Naintindihan nyo? Kailangan mong manampalataya. Balik tayo po doon sa binasa din natin sa John chapter 6 kanina, na ang work of God is to believe on Him that He had sent. Yung manampalataya tayo sa Kanya. Ngayon, kung mananampalataya po tayo sa Kanya, ipagkakatiwala natin yung buhay natin sa Kanya, na Siya ang magbibigay katubusan sa atin, yun po yung pagkain natin ng tinapay ng buhay, na kung saan nagmumula sa Kanya. Bakit? We always do, or we always, yes, lagi natin ginagawa yung Lord's Supper, Lord's Table. Ano yung, nung Last Supper, ang Panginoong Kristo mismo ang nagsabi, ito ang aking katawan. That's the bread. Yung wine, this is my blood. Amen? It symbolizes that kung ano yung tinatanggap natin, ibig sabihin, tinatanggap natin siya sa ating puso. Amen? Naintindihan nyo? Tinatanggap po natin siya sa ating puso. Ngayon, sabi po dyan, sa verse 54, Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up on the last day. Madalas po, na naririnig natin sa mga nagtuturo, we will only receive Jesus Christ once, hindi pa ulit-ulit. Tama? Tama? Narinig po ba yan? We will receive Jesus Christ only once. Tama po ba? Yes. Actually, we only receive Him once. That's the believing part. Amen? Pero, dapat po, lagi natin siyang kinakain at iniinom. Ano pong kahulugan ng kain at iniinom? Kasi basahin po natin. Ang sabi po dyan, whoso eateth. Eateth is like present. Continuous. Kaya nung whosoever believeth, continuous na pananampalataya yon. Naintindihan niyo po? Hindi po yun yung manampalataya bukas-bukas, hindi ka na mananampalataya kay Jesus Christ. Nagigets niyo po ba? Sabihin niyo kung hindi niyo naintindihan, kasi baka hindi niyo naintindihan. Kasi po, yung believe it, it's a present tense. Eat it is a present tense. Drink it, kumbaga, ginagawa. We will believe, yes. We will accept Him once. Ano yung i-accept natin? Yung katuruan about He is the true bread from heaven. Amen? Yun po yun. Yung siya yung tunay na tinapay na nagbibigay ng kaligtasan sa atin. Yun po yung una, pananampalataya natin. Pero after that, we need to continue to believe in Him. Amen. We receive Him once, we receive His teaching, we receive na siya yung kaligtasan natin, but after that, we will continue. Ano yung continue? We will still continue fellowship with Him. That's the fellowship na kung saan yan yung eat it and drink it. Nagigets yun? Naintindihan niyo po? Kasi sabi dyan, He that eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up on the last day. Kaya po mga kapatid, ngayon,
natanggap natin, tinanggap natin, kinakain natin, ano naman po yung pakahulugan ng pagkain at pag-inom na yun? Meron pong pakahulugan pa rin sa atin yan. Hindi yan yung basta umiinom ka lang at kinakain mo lang. Ano po yung kasunod dyan? Sabi dyan, for my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. Ibig sabihin, sinisigurado ng Panginoong Hesukristo na itong tinapay na to, pag sinabi niyang indeed, ito talagang nagbibigay. Kumbaga sa atin, yan tunay na pagkain. Ito, tunay ito. Yung sinasabi ng Panginoon Hesukristo, tunay na tinapay, ito talaga ay tunay na makakain at tunay na may inom. Pero again, it's not literal. It's spiritual. Ibig sabihin, ito'y tunay na magbibigay sa atin ng kaligtasan. Amen? Hindi siya yung naisip mo lang, napansamantala mo lang naisip, representation lang. Hindi po. Na kaya po sa atin, ang kaligtasan ay nagmumula sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, na kung saan we will be having a fellowship with Him, companion, kasama natin siya sa pagkain. Kaya nga laging sinasabi, kaya nga po, ginagawa natin yung Lord's Table para alalahanin yung binigay niya para sa atin. Okay. Ngayon, kung sinasabi nating drink it and eat it, no? Sabi diyan, verse 56, He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me and I in him. Kapatid, sabi ng Panginoong Hesukristo, siyang kumakain at umiinom ng aking dugo o kumakain ng aking katawan ay namumuhay sa akin. Sabi diyan, dwelleth in me and I in him. Ano yung gustong sabihin ng Panginoon Hesukristo sa atin? And bilang mga mananampalataya, kung tayo man ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas, dapat po ang Panginoong Hesukristo namumuhay tayo sa Kanya. Anong ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo rito? Tingnan po natin sa susunod na verse. No? At dito po tayo magtatapos. Hindi, may dalawang verse pa pala. Pero yeah. As the living Father hath sent me. Sabi niyo dyan. As the living Father sent me, and I live by the Father. At ako'y namumuhay sa Ama. Sabi ng Panginoong Hesukristo, so he that eateth, even he shall live by me. Naintindihan nyo? O hindi nyo po naintindihan? Kapatid, marami po sa atin sinasabi natin Kristiyano tayo. Tama? Marami din tagalabas, sabi nila, Kristiyano kami. Kami mananampalataya. Ngayon, tatanungin natin, how your Christian life? Paano ba yung pagiging pananampalataya mo? Some of us, sabi ko nga, if I'm sharing the gospel, alam niyo po ba yung pagkakaiba ng naniniwala sa nagtitiwala? God wants us na magtiwala. Ibigay natin yung buhay natin sa Kanya. Magtiwala tayo na kaya niyang tayong i-save. Kasi most of the people now, they're just believing. Or they just naniniwala lang sila. Sabi nga, yung devil naniniwala din. Nanginginig pa. No? Pero, mga kapatid, ang sabi ng Bible, kung titingnan po natin
Ang Panginoong Kristo po ba, kasi kailangan nating ihalin tulad kung paano ang Panginoong Kristo na buhay dito, paano siya sumusunod sa Ama. Nagigets po yung point? Kasi sinabi ng Panginoong Kristo po dito, ang sabi po dyan, verse 57, As the living Father hath sent me, and I live by the Father, ako'y namumuhay sa Ama. Ibig sabihin, nabubuhay siya mula sa kadakilaan ng Ama, na kung saan ang ginagawa niya ay yung kagustuhan ng Ama. Intindihan niyo po? So ngayon, sabi ng Panginoong Kristo, siyang kumakain ng tinapay na to, which is my flesh, which is yung 56, yun din po ang sabi niya dyan, di ba? Drink at my blood, dwelleth in me, and I in him. Ako'y, kumbaga, kasama niya. Ngayon, tingnan natin yung buhay natin. As our team, no? Yung team natin, Vessel unto Honor. Tama? Tingnan natin yung buhay natin. Yung buhay ba natin, nakikita ba natin na ang Panginoong Kristo ay nagdedwell sa atin at ginagawa natin yung kagustuhan niya? O ang sinusunod po natin ay yung kagustuhan pa din natin? Naintindihan niyo po? Kaya po, isang pagpapakita ng isang tunay na pananampalataya na tayo ay kumakain ng tinapay ng buhay, kung yung buhay natin ay nakikita na gumagawa tayo doon sa will ng Panginoong Kristo. Kaya ang sabi po dyan, so that he eateth me, even he shall live by me. Ang comparison na ginawa ng Panginoong Kristo ay patungkol sa Ama, na siya, ginagawa niya kung ano yung kalooban ng Ama. So sabi ng Panginoong Kristo, kung tayo man, kung sino man ang kumakain sa Kanya, hindi kinakain siya na literal, ibig sabihin tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas. May communion sa Kanya, may pagsasama sa Kanya, may pagdwell ng banal na Espiritu sa Kanya. Ang sabi ng Panginoong Kristo, dapat siya din ay namumuhay ayon sa kagustuhan niya. Ibig sabihin, maraming tinuro sa atin ng Panginoong Kristo nang nandito siya. It's been passed sa mga apostol, no? Na tayo ay dapat nagliliwanag sa mundong ito. Na tayo ay dapat, kaya sabi ng Panginoong Kristo, di ba? Lagi naman nating naririnig yan. Sinasabi ng Panginoong Kristo, he that love me, if you love me, sabi niya, keep my commandment. Amen? Kung sinasabi natin na tayo ay Kristiyano, at sinasabi natin na tayo ay may true bread na tinanggap mula sa kalangitan, ang sinasabi sa atin ng Panginoong Kristo, dapat tayo ay namumuhay din. Kagaya ng pamumuhay na pinagkaloob sa Kanya ng Ama, tayo. Kaya hindi ako naniniwala na Panginoong Kristo ay, nung namuhay siya rito, ay parang namumuhay na hindi nalulugod yung Ama. Kaya tayo dapat sana makita natin sa buhay natin, kalugod-lugod po ba yung ginagawa ko sa Ama? Ginagawa ko sa Panginoong Kristo. So if we have the true bread of salvation as our team, dapat maging tayo ay vessel na mag-honor sa Panginoon. More! Hindi yung, yes, sa simbahan lang po ako dito, maayos po ako, pero pag nasa labas na ako, patuloy tayo na ginagawa yung kamalian. Ang tunay na mayroong bread o kumakain ng true bread from heaven, which is the salvation of God. Sabi ko nga ito yung sinasabi ko sa soul winning, or kahapon pala,
Dalawa lang naman po yung pamimilian natin eh. Sabi ng Panginoong Hesukristo, you cannot serve two masters. Tama? Tama? Makapag-serve po ba tayo ng, magsiserve tayo kay God, tapos magsiserve tayo kay Satan? Can we say na nagsiserve tayo kay God, pero we are just continuing sin? Pag napupunta ka na po sa sin, ibig sabihin malayo ka na kay God. Amen? Kasi you cannot serve two masters. Kaya ang gagawin mo, lalapit ka sa sin, kakalimutan mo. Kasi makikita mo talaga po na maraming ayaw, pag nasa sin ka, malapit ka sa sin, maraming ayaw si God na ginagawa mo na. So ang gagawin mo na lang, tinatakpan mo na lang yung tenga mo. Na minsan, nakita mo na, alam mo namang mali eh. Marami po sa atin, alam na yung mali, gagawin pa din. Kasi bakit? We are near to sin. But if we will be more on God, matatalikuran natin yung sin. Kaya wag kayong mapagod kung ang mga pastor natin lagi tayong ginagawa sa busy na para sa gawain ng Diyos. Nagigets yun? Kasi ayaw lang po nila tayo na magkaroon ng extra time na kung saan baka magkasala pa po tayo. Amen? Lagi niyo po tatandaan, hindi po tayo, hindi tayo exempted na magkasala. Kaya mas magandang o mas mabuting kumain tayo ng tinapay ng buhay araw-araw na lagi natin ibig sabihin kasama natin lagi si God, na ang laging iniisip natin papalapit sa Panginoon, kaysa ang iniisip natin Sunday lang ako mag-church, pagkatapos walang pananalangin simula pagkagising hanggang sa pagtulog, hindi kinakausap si Lord. Pagka ganun po kasi, at every time na magkakaroon tayo ng time for ourselves, once we request a time for ourselves, hindi nyo namamalayan, tayo ay papunta na dun sa kamunduhan. Kaya po minsan tayo ay nadadapa kasi nagkakaroon tayo ng time for ourselves. What we need to do is always eat it and drink it, the true bread and true drink from heaven. Kasi kung mawawala po tayo doon, yung kasalanan nag-aantay lang yan lagi. They will just catch us. At sa mga tao naman po na hindi pa talaga nakaka-receive ng true bread, ang tunay pong kaligtasan, ang Panginoon na ang nagsalita, ang nagsabi. Verse 58, ito po tayo magtatapos. Sabi ng Panginoon, this is the bread which come down from heaven, not as your father did eat manna and are died. Yung hinihiling nila pansamantala, pero yung tunay na bread ay magbibigay ng buhay ng walang hanggan. Yan po yung pangako ng Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi po diyan, ito yung tunay na bread, na kung saan, he that eateth of this bread shall live forever. Alin po yun? Yun yung kaluluwa natin, na kung saan ito ay mabubuhay magpakailanman, forevermore. Amen? Kaya ang kailangan lang po natin gawin is tanggapin ng Panginoon Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Mamuhay po tayo sa Kanya. Mamuhay po tayo ayon doon sa kagustuhan niya. Hindi po yung aattend tayo ng Sunday, tapos for all the week, we have time for other things. No. Mas maganda yung umattend tayo ng Sunday, daily, meron tayong
Bible reading, meron tayong devotion para sa ating sarili, para sa Panginoon. Devotion is parang pakikipag-usap natin sa Panginoon yan. You can have a devotion of complete chapter or some verses only. Kausapin mo si Lord, Lord, ano po yung gusto mong paalam sa akin patungkol sa verses na to? And darating, habang iniisip mo siya, nagdi-devotion ka sa Kanya, na nakikipag-usap ka sa Kanya, na marirealize mo yung mga salitang nakasulat sa Bible, it applies to our daily living. Makikita po natin yan. If you are not, kung hindi nyo pa po, subukan nyo. May mga salita ang Panginoon na kada may binabasa lang kayong ilang verses pa lang, parang may sinasabi na sa atin si God. Kaya, huwag nating kalimutan na ang Panginoon ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Tanggapin po natin siya. At as Jesus Christ said, eat it, it's a present tense, na patuloy natin ginagawa. Amen. Hindi po yung tumanggap tayo tapos kaya po minsan ang sabi sa kaya minsan na may mga tao sabi nila tumanggap lang maliligtas na agad. Yun yung katotohanan, yun yung nakasulat sa Bible eh. Pero kasi hindi kasi nila nalalaman kasi pagdating na sa church doon na tinuturo po yung mamumuhay ka according sa kagustuhan ng Panginoon. Amen? Yun po itinuturo na pagdating mo sa church. Kailangan mo munang, kaya po yung you receive once. But you eat it and drink it every day. Kasi ang tanong, kayo po ba kumakain sa beses lang? Pagka kumain na kayo, hindi na kayo kakain ulit. Baka mamatay po kayo nun. Mamamatay tayo nun, tama? Tama? Ikaw ba Kuya Ethan, kaya mong kumain ka na ngayon, tapos hanggang sa tumanda ka, hindi ka nakakain? Hindi. So, ang pagkain sa salita ng Panginoon araw-araw, yung pananalangin araw-araw, hindi po yan kakain ka lang, tatanggapin mo lang si Jesus Christ ngayon, tapos tapos na. Hindi. You believe, you accept, and after that, you eat it and drink it daily. Ano yung eat it and drink it daily? Manampalataya ka sa Kanya. Paano ka mananampalataya? Sabi ng Bible, how can they believe if they not heard? Ito yung Bible. Tama? Kaya po importante kung talagang tayo po ay talagang mananampalataya ng Diyos, kailangan po, nagba-Bible study tayo. Okay? Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Marami po ngayon, di, Kristiyano na ako. Ano yung sabi nung nag-soul win? Sino yung sabi nung sa Kambal, sino yung nagsabi, may tanong sa inyo? Nung nag-soul winning kayo? Yung may mga parang ayaw nilang tanggapin. Ano yung sabi? O kahit libre yan, ayaw ko pa rin. Pero, kasi bakit? Meron silang tradisyon na nakasanayan. Na para sa kanila, sinasabi nila, hindi, malapit naman ako kay Lord. Paano natin nalaman na malapit tayo kay Lord kung hindi natin nakikita o nalalaman kung ano yung kagustuhan niya? Naintindihan po? Kailangan magkaroon tayo ng basihan kung ano yung kagustuhan niya. At makikita po natin yun sa salita niya. Na kung saan pinasulat niya sa maraming tagasulat ng Biblia. 66 books. From first books hanggang to the end, Revelation, ang pinatutunguan ng Panginoong Kristo. Kaya hindi na po natin kailangan ng ibang reference, history. Hindi po. You can add, but Bible lang enough na kasi nandito na rin history. Ngayon, gusto nyo makita yung miracle? Actually, the miracle happens to me alone. Manginginom,
nagsisinungaling, ang dami. And some of us, God's changed you, and that's already a miracle from God. Amen. So if you want to see the miracle will start in those who believe. Because si God mismo babaguhin ka kung talagang tayo ay tumanggap sa Kanya. Amen. Tawagin po ating pastor. Napatulog mo yung anak ko. Alright, so dito kasi makikita natin from the very beginning. Marami naman talaga kwan sumunod kay Kristo. Ang tawag sa kanila, Christian. Oh, Chan. Chan lang kasi. Mga belly, ano yan, mga belly worshippers. So, ang tawag sa kanila ay Christian. Okay? Kasi tingin na bread, pagkain na nasa isip eh, di ba? Tama? So, kasi marami naman kasi mga Kristiyano rin, pagka pupunta sa church, ano yung mapapakinabangan ko. Tama? See, 5,000 fed. Ito ba, anong gusto nila? Anong gusto nilang, bakit sila sumunod kay Kristo? Ano yung mapapakinabangan nila? Kaya nung nagsalita ang Panginoong Jesucristo regarding the bread of life, ano na naman nasa isip nila? Literal. O di pagkain na naman ang naisip nila. Katawag nila, anong tawag sa kanila? Christian. Ayan, diba? Ito lang yung kailang sinusunod. Hindi si Kristo. Okay? Amen? Right? So, yun po ang isa sa makikita natin. Yan, as you can see, bago tayo mag-pray, dapat nakikita si Kristo sa araw-araw ng paglalakad natin. That's why we being a believer, so disciples of following Christ is consistency. Amen. Consistent yun. Daily living yun. And of course, when we talk about the blood, is that the new covenant with the Lord, you are sanctified. We are sanctified. And nilinis na tayo ng Panginoon, pinaging banal na tayo ng Diyos. Amen. Amen? Pinaging banal na tayo ng Diyos. Kaya po, tayong mga nakatanggap na, huwag po tayong, ibig sabihin, ipakita natin si Kristo. Siya yung in-offer eh. Ipakita natin si Kristo na nakikita sa buhay mo, at dahil nakikita sa Kristo sa buhay mo, ibig sabihin, banal ka. Pinaging banal ka ng Diyos. Hindi ka naman dati banal. Actually, banal na aso ka dati. Diba? Banal-banalan. Pero nung tinanggap mo si Kristo, talagang pinaging banal ka ng Diyos. Amen. Hindi po nagbiro. Hindi po biro yung ginawa ng Panginoon. Mantagin mo yun. Duran ka na may kasamang dahak. Yung ang kumakain ka, pag may gumagano, diring-diri ka, di ba? How much more kung idura sa mukha mo yun? Biro ba yun? Tapos sasabihin pa ng Panginoon, Father, forgive them for they don't know what they do. Diba? So, ipakita po natin ng tunay ang Panginoong Jesucristo. Huwag lang tayong sumunod dahil meron tayong ibig sabihin, meron tayong gusto lang natin mag-benefits sa pagsunod. Actually, lahat naman ng bagay na be-benefit mo, even hindi ka naman susunod sa Panginoong Jesucristo. Kasi lahat ng mga bagay, John chapter 1, verse number 3, for without Him, all things were made by Him through the Lord Jesus Christ. So lahat ng bagay na nakikita mo, ang mga tao na nag-benefits doon. Amen? Nag-benefits na tayo. Ano ba yung kailangan natin? Ang kailangan natin ay yung tinatawag na salvation. Okay? After ng ating tinatawag na kamatayan dito sa mundo, sa lupa, merong tinatawag na pagkabuhay na muli. That is, nag-glorified body na tayo. But until then, we should to walk daily na nakikita si Kristo sa buhay natin with this, consistency yung paglalakad natin sa Panginoon. Amen? So
Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin na salamat sa Panginoon, sa kabutihan niya, sa buong maghapon, sa sustenance, sa bawat isa sa atin. Hindi po lahat ng tinatawag na, hindi po lahat ng mga churches ay magapunan dito sa UAE. But then again, this is our privilege, not to be proud of what we are doing right now, but this is our privilege. And it is because of the mercy or the grace of God, kaya tayo nasustainan sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa privilege na binigay mo sa amin sa araw na ito. Gumising kami ng maaga, nagbihis upang kami, Panginoon, ay magkipag fellowship sa inyo, magpag-worship, magpa-praise ang pangalan mo. All of those, Panginoon, ay magiging walang kabuluhan kapag hindi po tunay sa puso po namin ang pagtungo namin dito, Panginoon Diyos. O Panginoon, ano man yung mga bagay sa araw-araw na pamumuhay po namin, na may mga bagay na nahihirapan o mga hindrance na ipakita o i-work out yung salvation na natanggap na namin. Tulungan niyo po kami. Nagmamakaawa po kami, Panginoon, sapagkat gusto po namin, ang desire po ng bawat isa sa amin, yung dating buhay namin ay ipinako na at hindi na dapat ito kikilos, kundi ang kikilos lamang at nakikita sa buhay po namin ay ang Kristo na ipinako sa krus ng Kalbaryo, namatay, inilibing at nabuhay na muli. Yung dapat ang nakikita, Panginoon Diyos, because we are sanctified, or we are sanctified by His blood. O Panginoon, sa araw na ito, pagpalain niyo po yung mga kapatiran po namin na hindi po namin mga nakasama. Pagpalain niyo po yung mga kapatiran po namin na may mga sakit. You know them by name. Pagpalain niyo po yung mga kapatiran po namin na they need work. Pagpalain niyo po yung mga kapatiran po namin na they are also struggled in their Christian living. You're the most powerful God. You know them. You know what they need. Ang amin lamang pagpalangin, Panginoon, may you have mercy on them. Father, as we depart temporarily this evening, may we ask you, Father, to bestow the blessing unto us, na wala po kaming sapat na silid na kalalagyan. I-sustain niyo po kami this week kung paano po namin haharapin ang panibagong hamon sa amin, hamon sa buhay po namin, especially, Panginoon, yung paggawa sa kalooban mo sa aming pamumuhay sa araw-araw. We need your protection, we need your provision, and your intervention in our lives. All these things we ask and pray. In Christ Jesus' name we pray. Amen and amen.
Magandang gabi po sa inyo lahat. Bago po tayo mag-iwahiwalay, magandang gabi sa Kuwait. Si Rose sa Kuwait, magandang gabi. Yan, sino ba? Good night and a blessed Sunday to all of you. Ayun. Sige po, bye-bye. Kabit na muna natin to kasi para hindi naman tayo ganun kadami. So gawin muna natin yung kwan yun. Kasi sayang yung ano,